Hello and good day to everyone. Welcome to our talk show, Beyond Borders, One Heart. And I am your host for today, Shaina, with my team, Clarence, Ella, Joycel, and Christine. So for our today's talk show, we have a special guest all the way from Europe. Hello po, can you please introduce yourself po? Introduce yourself. Ano ba? Good morning, good evening. Hi, I'm Maria Lunag. Hello po, yes po. Hello po, good day po. Saan po kayo ngayon sa Europe? France, Paris, France. Oh, wow, France po. And ano po yung trabaho niyo po ngayon sa France? Ako, babysitter, taking care of two kids. Yeah. Oh, wow, 2 kids po. That is good po. And gaano na po kayo katagal nag-work po ngayon sa France? I've been here since 2010, so 14 years. I've been here for ang 14 years. So, Yes po, ang ako, tagal na 8 rin years. po. 8 years pa lang. 8 years. 8 years Since po. Ang tagal-tagal niyo 2016. din po. Yes po. And ano po yung nag-push po sa inyo magtrabaho outside Philippines or in Paris po, in France? Ako, since before I met my partner, I was a single mom. So, syempre, first the family, especially for my child. Since before I was a single mom. So, alam nyo naman ang buhay sa Pilipinas, napakahirap. And being a single mom, hindi ko kayang tustusan yung pangangailangan ng anak ko kung dyan ako sa Philippines kasi yung salary, it's not enough. So, Yes. nag-decide akong pumunta dito at iwan siya. Yes po. How about you? For family? Buti na lang po. Yes. Mm. Yes po. Thank you so much for sharing that po. And buti na lang po nakilala niyo po yung asawa niyo. And ano po yung mga naging adjustment niyo po? Yung pumunta po kayo sa France. Siyempre, as we know, pag single mom, iba kasi pag umalis ka na as a single. Pero pag umalis ka as a parent, iba yung pakiramdam na iiwan mo yung anak mo. Lalo na she was 2 years old, so wala siyang alam, di ba? Parang heartbreaking ba? Napakahirap, pero kung magiging practical ka, alam mong yun yung magiging way para mabigyan siya ng magandang buhay. So, you Yes have to po. sacrifice. Yes po. I'm sure naman din po, maiintindihan niya din po someday kung bakit kailangan niyo naman po gawin yan. And para sa akin po, for sure po yung anak niyo po, proud na proud po sa'yo na nandiyan po kayo ngayon sa France. And for our next question po, paano po kayo nag-adjust yung sarili niyo po sa culture nila? Like yung communication po and yung language. And since po, iba po yung language na sinasalita po nila dyan sa France. Honestly, dito kasi it's a open country siya. So, sa bagay na yun, parang okay, parang I find it hindi naman siya super difficult. Pero when it comes sa communication and languages, for instance, ako, when I arrive in France, ang alam ko lang salita is oui, no, which is yes or no, merci, thank you. So, wala kang alam sa language nila. So, napakahirap. So, you have to strive hard na kailangan mong pag-aralan kasi otherwise, mahirapan kang makipag-communicate. For instance, sa mga alaga namin, if they don't speak English, paano kami mag-sign language na lang, di ba? So, kailangan mo talagang, sabi nga, kung gusto mo talaga siyang matutunan, kailangan mo siyang pag-aralan. May nag-English naman. Kaso, mas priority nila yung language nila. Kaya kung nandito ka, kailangan mo talagang matutunan yung French. Kasi parang minsan kasi parang hindi ka nila aasikasuhin kung
mag-English ka lang. Mas priority nila yung mas magaling kang mag-French. Kaya Yes. kailangan mong mag-aral ng French language. Pero may ibang mga boss naman na Mas gusto English. nila na kausapin mo yung mga anak nila ng English. Para vice versa, they learn English, we learn French. So, Yeah. additional ano sa kanila yon, parang bonus sa kanila pag magaling mag-English yung worker nila. Yes po. Yes. Thank you so much for sharing that po. Parang sobrang ako din po minsan po nakakita po ako sa mga movies na nagpe-French po sila. Sobrang hirap nga po ng mga spelling lalo na po. And sobrang hirap rin bigkasin. So, now po, meron ay parang fluent na po ba kayong may fluent na po ba kayo? Kahit konti lang po, ganon. Ako since 14 years, kaya na makipag-away. Kaya nang ipaglaban yung rights. Alam mo, unlike before, alam mo yung, we, Basic lang. we, ganun. Tapos tatawa sila, so feeling mo, ay, ano ba yan? Tatawanan na yata ako, minumura na yata ako. Alam mo yung, syempre, salita sila, alam mo naman yung mga kids, di ba? Tapos, Yes po. tatawa sila, we. Tapos tawanan sila, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, pinagmumura na yata ako, we pa rin ako ng we. So, para kang eng-eng, alam mo yun. Kaya sabi ko, Yes. ang ginawa ko is, nanonood ako ng TV kasi may subtitle. So, ay, ganun pala yung ibig sabihin nito, ganyan. Tsaka, lalo kang matututo sa mga bata. Kasi, Yes. syempre, lalo na, yung mga alaga, lalo na kung wala sila talagang alam na English. Tapos, sasabihin nila. Tsaka, yun nga, talagang kung gusto mo talagang matuto, tatrabahuin mo siya para malaman mo yung language. Kasi syempre, paano mo paglalaban yung rights mo? What if punta ka ng hospital, they don't know how to speak English? O paano sasabihin, my head is aching, gumaganon ka lang, tapos di kayo magkaintindihan, di ba? So, mahirap. Kahit na same yung letters, pero when you pronounce it, iba. Kaya, napakahirap ng communication. Ako, umabot ako ng 1 year bago ko natutunan yung language nila. Apo. Kaya, Thank you so much. Ako 5 years. 5 years. 5 years. Yes po. Thank you so much for sharing po. Looks like marami din po kayong pinagdaanan due to language po. And I really hope po na ngayon po medyo uma-okay na po. And for our next question naman po, ano po yung mga culture differences na na-observe mo po while working in France po? Like, ano po yung pinagkakaiba ng culture po nila sa atin at sa trabaho po? dito kasi, culture, something like yung kapag graduates, di ba? Pwede rin tayo, sobrang galang natin, kahit di natin kilala, tinatawag natin silang ate, nanay, tatay, di ba? Dito kasi, siguro hindi lang dito, kahit sa US, I think, yung mga elderly, di ba tayo, tita, Call them tito, by name. dito kasi by names. Like for instance, yung alaga ko, andyan ang lola niya, tapos she invited her friends. Tapos nagulat ako, tinawag yung lola nila sa pangalan niya. So parang sa atin, di ba parang walang galang. So sa kanila, walang ganon, tsaka hindi rin uso yung bless. Although dito parang yung sign ng respect is magkikis yung biso, yung beso-beso. Pagka close lang, close. No, kahit yung mga Pero pag visitors lang na So, syempre, bonjour lang. tayo hindi tayo sanay ng tatawagin mo yung matanda na parang 80 years old by name. Parang, ano ba naman yung mga to? Yung mga ganun ba? Sana nga in-laws. Kahit mother-in-law mo pa yan, wala. By names lahat talaga. Tapos, regarding naman sa hospitality, halimbawa, may occasion, na-invite ako. Sa invitation is nakalagay is ako lang. Hindi ako pwedeng magpunta na kasama siya. Kumbaga kung sino lang yung nasa invitation, siya lang. Or kunwari, pagdating ko naman sa work,
kumakain sila. Di ba tayo mga Pilipino, aalokin natin silang, Kain come, tayo. join us, ganun kumain. Sila hindi, kumakain sila, walang pakialam, parang hindi ka aalokin, parang ganun. Tapos, ano pa ba? Medyo na culture shock. Kasi, yun nga, iba yung sa atin, iba yung sa kanila. Tsaka yung, halimbawa yung nagpapapart, halimbawa yung kagaya sa atin, may tayong mag-birthday party, gano'n. Dito kasi, after 10 p.m., bawal na yung maingay, yung mga video-joke na malalakas. Hindi pwede kasi magre-reklamo yung mga neighbors. Pwede silang tumawag ng polis kasi masyado na silang naiingayan. Yun pa. Tsaka yung ayaw talaga nila dito yung yung nag-i-invade ka ng privacy. Hmm. Yun. Yes. More on ganun lang yung culture. Yes po. Thank you so much for sharing that po. Habang sinasabi niyo po yung mga na-culture shock po kayo, talagang nakikita ko po na parang ang layo po talaga ng mga culture nila sa culture po natin, lalo na po yung nasabi niyo pong kapag may nakita po tayong matanda, di po mawawala yung po and opo natin. And syempre po kahit di natin kilala, tinatawag po nating lola and lolo. And na-culture shock po talaga ako na dyan po, first name po talaga yung tinatawag nila. So thank you so much po for sharing those po. And for our next question po, ano po yung mga pwede niyo pong i-share na mga hindi po, mga dapat at hindi po dapat gawin if mag-work po sa France? Mga dapat gawin? Ano ba? Tsaka hindi po dapat. Maging approachable. Laging andyan yung bonjour. Yeah. Dito kasi napaka-importante yung Mag-greet ka. mag-greet ka ng hello, ganyan. At saka parang big deal sa kanila yung Hindi ka. when you ask something, dapat lagi siyang may please. Tsaka lagi siyang may thank you. Kasi parang pag hindi mo ginamit yung please at saka thank you, parang sa kanila is hindi ka na what do you call this? Parang hindi ka na polite. Ganon. Hindi ka polite. So, talagang dapat lagi yon. Basta kahit bata, matanda, basta pag may ipapakiusap ka, although sa atin naman din, di ba, ganon. Kaso sa atin, parang paki naman yung sa atin, di ba? Pakikuha po yung ganyan. So, dito, important yung please, yung thank you, at saka yung pag-hello talaga. Tapos, ano pa bang Mga do's ba yan? Do's. Opo. Do's and don'ts po. Do's. Kailangan din na respeto yung yung kagaya sa mga daan, mga pedestrian, mga yeah. stoplights. Kailangan nire-respeto yan kasi once na kasi sa atin nakakalusot, di ba? Kahit red light yan siya, pag kahit walang sasakyan, diretso lang tayo. Dito kasi may camera Dito, talaga. Kahit na madaling araw at walang sasakyan, once na yung stoplight nag-red, You have to respect. respect dapat. Kailangan mo talagang tumigil kahit wala kang kasama sa Anyway, kung di sila titigil, makukuha sila. may camera. So, magpa-fine sila. Tsaka yung pedestrian lane din, antayin mo talaga siyang mag-green. Pag red talaga, wala talagang lumilipat. Mga don'ts naman, parang same like sa Singapore, sa mga Asian, yung bawal mag-spit sa daan. At saka hate na hate nila dito yung mag-burp ka. Mag-burp ka ng... Di bali pumutot. Di ba lang mag-burp kasi kabastusan talaga sa nila yon. Tapos, hindi... Di ba tayo, mahilig tayong anong tawag dito? Yung mag-share tayo ng food pag may occasion, di ba? Kahit hindi pumunta yung neighbors natin, mag-share tayo. Dito kasi hindi pwedeng basta-basta magbibigay ng food. Lalo na iba-iba yung religion. May sa mga Jewish, bawal yung baboy. Sa mga Muslims, dapat yung mga halal, ganyan. So, what else?
dapat talaga, yung dus talaga siguro, kahit hindi lang siguro dito, kahit naman saang country, kailangan nating i-follow yung mga rules and regulations nila, di ba? So we have to Yes. respect lagi yung rules and regulations. What else? That's it. Don'ts. Parang kasing, dahil open country naman, hindi naman siya ganun kahigpit. So, parang medyo malapit din sa kultura natin. May mga ilan lang ba? Kasi dahil may mga ibang religion din. So, parang, pero kung yung mga tao sa France, yung mga Catholic, ganun din naman kagaya sa atin. Parang wala naman din pinagkaiba kung sa religion nun din. At saka sa school, sa mga dito kasi sa school ng mga bata, hindi nila pinag-uusapan yung about religion dahil unlike sa atin kasi in general, most of us Catholic tayo, Christian, di ba? Dito kasi Yes po. may Muslims, may Jewish, may... Mix sila, mix. Unlike sa atin, pagka mga iglesia, may school sila para sa iglesia. Pagka Muslim, meron din silang school para sa Muslim. Dito kasi mix. Dito mix sila. So wala silang religion na subject. Yes po. Yeah. Yun na po. Ano pa ba? Thank you so much po. Yes po. Okay na po yun. Okay na po. Thank you so much po. And, medyo madami din po yung nabigay mo. And I'm sure po, yung mga nasabi niyo po, magagamit din po namin yon if ever may mga isa po sa amin na gustong pumuntang France. And especially po, parang na-shock din po ako dun sa bawal po mamigay ng mga pagkain sa mga neighbors. Kasi dito po talaga sa Pilipinas, as in, kahit bagong lipat lang po na kapitbahay, bibigyan po talaga natin ng mga pansit, ng mga spaghetti. Yes po. So, thank you so much po. And for our last question po, ano po yung mga advice or tips niyo po sa mga aspiring professionals po na gusto mag-work abroad? Ako, siguro, yung tips na mabibigay ko, number one dyan talaga yung tibay ng loob kahit nasaang country, di ba? So, kung may napupusuan na kayo na isang country, like for instance, napupusuan nyo ng pumunta ng Paris, ng France, since hindi siya English language lang, it's better na mag-self-study ka na yung kahit sa YouTube lang, yung mga basic words, basic phrases, para at least pagsalta nyo sa isang country, meron na kayong idea. Kasi unlike kapag US kasi, English. So, okay lang kasi tayo naman dyan sa Pilipinas is English naman yung mga subjects natin. Pero, like for instance, ako kasi, I've been in Israel also for almost 5 years. So, ganun din yung language din. So, pagdating dito, ibang language na naman. So, napaka-importante na alam mo naman, si Mr. Google, makikita na lahat dyan, di ba? Mga basic. Yes. At least meron na kayong mga tsaka yung, yan nga, yung mga dapat at hindi dapat. At least kahit papano, meron ka ng alam. Hindi yung, di ba nga, huwag kang susugod ng walang armas. So, kahit papano, kahit konti. Huwag nyo na kaming gayahin kasi nung pagdating namin dito, zero talaga. Kaya, nahirapan talaga kami sa language and communication. Ano lang talaga, at saka ang puhunan sa abroad, pasensya. Oo. Pasensya at saka tibay ng loob lang. Kasi once na mahina ka, kakainin ka ng homesick mo. Wala kasing gamot ang homesickness. Yung pasensya mo dapat mahaba siya. Lalo na yung papasko na, alam mo yon, Christmas is coming, malayo sa pamilya. Napakahirap. Pero, kung iisipin mo yung future, yung practicality, sa ikakaganda ng buhay mo, you have to sacrifice. Exactly. Ang bata pa kayo, kaya Yun, tibay at saka pasensya. Kasi pag wala kang pasensya, lalo na pagka may amo ka na nakakairita, minsan, syempre sa sobrang pagod natin, sa stress natin, minsan umiiksi na yung pasensya natin, di ba?
Kaya kailangan natin dito yung mahaba talaga. Kasi kung maiksi pasensya mo, makakasagot ka sa amo mo. Tsaka hindi yun, alam mo yung tipong hindi porke babysitter lang kami. Hindi, karapatan din namin kung ano yung respect na binibigay namin sa kanila. Yun din dapat yung respect na makukuha sa amin. So, alam mo yun yung hindi naman sa antas ng pinag-aralan mo yan di ba? Basta, you have to be strong. At saka, syempre, pray. Number 1 yun. Pwede nating gamitin yung pasensya natin kung nasa tama lang. Kung nasa tama tayo. Kunwari, yung mga amo, sumusobra na, minamalit na tayo. Siyempre, Pilipino tayo, hindi tayo papatalo. So, pag nandyan tayo sa pag nasa pag nasa, Ano ba yun? Ipaglaban mo. oo, pag nasa katwiran tayo talaga, Ipaglaban mo. pwede naman tayo sumagot, pero in a nice way. In a nice way. Basta, mga bata pa kayo, you have to be strong. At saka, huwag niyong hahayaan na abusuhin kayo. Strong tayo, Pilipino, strong. Kung alam niyo nasa tama kayo, fight lang. In a right way. Hindi yung ganyang nasa mababa pa lang tayo kung lumaban na tayo para tayong nasa taas na, di ba? Yung sa tama lang ba? Yeah. Tama po. Yes po. Thank you so much po sa mga advice and tips, and for sure po magagamit po namin yun sa future, and napakaganda po ng mga tips and advice nyo, and for sure na-appreciate po namin lahat yon. Same po sa mga audience na kasama po namin dito. And thank you so much po. Yun na po lahat ng mga questions, and thank you so much for coming to our talk show. And once again, I am your host po, Shaina Bandong from Beyond Borders One Heart. Thank you so much po. Thank you. Thank you for having me. Thank you po. Thank you po. Okay, then.